Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkuturo ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ang tugon niya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlong ulit na siyang tinanong ni Jesus. At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. Sinabi ito ni Jesus upang ipakilala sa kanya kung paano siya mamamatay at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. For the last time, huling Biyernes ng Easter season, muli ko po kayong babatiin, Happy Easter. Parang tinapos yun na. Happy Easter po sa lahat. Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Kasi sa susunod nating pagkikita, kung magkikita pa tayo sa Biyernes, sana, pangkaraniwang panahon na po, ordinary time. Balik na po tayo sa ordinary time. Tapos na po ang mahahabang mariringal na pagdiriwang ng Kwaresma at Pasko ng Pagkabuhay na magtatapos sa darating pong linggo ang pagsusugo sa Espiritu Santo ng Diyos Ama at ng ating pong Jesus Nazareno, ang Pentecostes. At ito ho'y Pentecostes dahil 50 araw nating ipinagdiwang mula sa pagkabuhay ng Panginoon ang kanyang pagtatagumpay sa kasalanan, sa kamatayan at sa kasamaan. At ngayon nga pong huling Biyernes ng Pasko ng Pagkabuhay, tayo ho'y pinagpala na marinig at pagnilayan ang makabagbag damdaming tanungan at sagutan sa pagitan ni Jesus at ni Simon Pedro. Ngayon pa lang ho, naiiyak na ako. Father, may hugot ba? Di ho, mainit. Mahapdi na ho ang mata ko. But
aside from that, talaga hong nakakabagbag damdamin ang atin hong ebanghelyo. Huwag niyo lang akong tingnan, pumapangit ako lalo pag ako napapaiyak. No, pag nilayan na lang ho natin, bakit kanyo makabagbag damdamin? Imagine, si Jesus na nagtiwala from the very start at maraming ulit na winalanghiya. Sorry sa term, ha? Binaliwala, winalanghiya, hindi pinakinggan, hindi sinunod ni Pedro. At the very last, on the very last time, tama ba English ko? No. For the last time, pagpapatawad pa rin at pagtitiwala ang tugon ng Diyos kay Pedrong maraming ulit na nagkasala. Ang dami ho. Kung may lakad ba kayo? Isa-isahin ho kaya natin. May oras pa ba tayo? For one, di ba, pumanig sila ng bundok Tabor at doon nagbago nga nyo si Jesus. Humirit na si Pedro, Lord, dito na lang tayo. No? Ayaw niya nang bababain, ayaw niya nang bumaba, ayaw niya nang pahintulutan si Lord na magtuloy sa Kalbaryo. Nang si Jesus gusto niyang ipahayag yun ang lihim ng pagiging Mesiyas. Ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay kailangang magdusa at sa ikatlong araw mabubuhay na maguli. Ano ang sabi ni Pedro? Lord, hindi yan mangyayari. Over my dead body, it will not happen. Na-reprimand ho siya ng Panginoon. Sabi niya, lumayo ka Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Marami pa ho. At pinakahuli, pinagsabihan siya, Pedro, ingat ka ha, bantay ka lang. Pagsapit ng madaling araw, pag tilaok ng manok, ipagkakanulo mo ako. Hindi ko alam kung siya ba'y nakikinig o she was not paying attention to at all to Jesus or sadyang sinunod niya. Sinunod niya, sabi mo Lord, pagdating ng madaling araw, itatatwa kita. Di sige, ibigay ang saya, itatwa kita. Pero the point is, he was already reminded. Pinagsabihan na siya. He could have decided otherwise. O nga, no? Tama, tahimik na ako. Pero hindi. Ginawa pa niya. Yung ba'y pagsunod sa Diyos? O hinahamon niya ang Panginoon? O sadyang hindi siya nakikinig? At ang Panginoon nasa paanan ng krus. Nakabayubay sa krus. Nasaan si Pedro? He's the leader of the group. He's nowhere to be found. Ang nandun, si Juan, John the Beloved, at ang mahal na ina. At nang siya'y muling nabuhay, hindi makapaniwala si Pedro. Hindi siya ang unang pumasok sa libingang walang laman. Now, sa lahat ho ng pagkukulang at sablay na ito ni Pedro, isa lang ang naging huling tugon ng Panginoong muling nabuhay. Binigyan siya ng pagkakataong bawiin ang lahat niyang mga pagkakasala sa ilang mga katanungan. Ang sabi nila, 3 beses niyang ipinagkanulo ang Panginoon, kaya 3 ulit din siyang tinatanong para mapunuan ang kanyang pagkakanulo. But I think there is more than that. We cannot settle for less. Marami hong atraso si Pedro. Ngunit sa lahat at napakarami niyang pagkukulang sa Panginoon, 3 ulit lang siyang tinanong. Paulit-ulit pa. Kung tutusin, walang hirap mag-isip kung ano isasagot. Kasi kung anong sagot niya sa una, dahil pareho rin naman ang tanong, siya rin naman ang pwede niyang isagot sa ikalawa. Muntik na nga ho siyang mawalan ng pasensya eh. Lord naman, 3 beses na yan, nakikinig ka ba? Pero just the same, sinagot ni Pedro ang tanong ng Panginoon, iniibig mo ba ako? At dito ipinagkatiwala ng Panginoon, 3 ulit din ang pagbibigay tiwala at ang sasakamay ni Pedro ng mga tupa at ng simbahang tinawag niya. Pakanin mo ang mga tupa, pakanin mo at pangalagaan mo ang aking mga tupa.
At ito ang naging susi na muling ibinalik ng Panginoon kay Pedro ang lahat ng tiwala. At hindi lang basta tiwala, tiwalang may pagmamahal. Remember, anong tanong niya? Iniibig mo ba ako? Baka sabihin, may problema ba si Lord sa gender? May gender problem ba si Lord? No. Iniibig mo ba ako? Pero ang kagandahan na sana yung makita natin, sa pagtatanong na ito ng ating pong Jesus Nazareno kay Pedro, ibinigay niya kay Pedro ang muling pagtitiwala at ang gampanin ng pangangalaga sa iba. Na hindi lang ito pagmamahal sa kanya, kundi pagmamahal sa kanya at pagngangalaga sa iba. Kaya ho, kung tutusin, mabagbag damdamin ng ating hong ebanghelyo ngayon. At ano ang mensahe po nito sa atin? Sana po sa tuwing tayo haharap sa Panginoon, sa mahal na poon, ilagay natin ang ating sarili kay Pedro. At pakiramdaman natin, angkinin natin, ako rin ay tinatanong ng Diyos, iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Nasa dami ng ating pagkukulang, pagtalikod, kalapastanganan, pagkalaban sa Panginoon, pag-ibig pa rin at pagpapatawad ang kanyang tugon. At kasabay nito ay ang lubosang pagtitiwala upang ang iba ay sa atin ipagkatiwala. May aalagaan tayo. Meron tayong pangangasiwaan na mahalaga sa Panginoon. Tanda ng pag-ibig natin sa Kanya. Hindi tamang, okay Lord, mahal kita, I love you Lord, pero wala akong pakialam sa kapitbahay ko, bahala sila sa buhay nila. Kasi ito ang tanong ng Panginoon kay Pedro, iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Na sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng pagkakataong ibigin siyang muli, nawa ang pag-ibig natin sa Kanya, maipakita natin sa pangangasiwa, pangangalaga, at pagmamahal sa iba. Dahil ito ang sabi ng Panginoon, ang gawin mo sa pinakamaliit sa mga ito. Ako ang iyong pinakain, ako ang iyong pinainom, ako ang iyong dinamitan, ako ang iyong pinaglingkuran. Kaya harinawa sa lahat to nating mga deboto sa mahal na pong Nazareno, bawi tayo. Bumawi tayo. Na kung marami man tayong atraso sa Kanya, marami tayong sablay, pagkukulang at kalabisan sa buhay, sa tuwing haharap tayo sa Kanya, ibinibigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong bumawi. Bumawi na hindi lamang sa Kanya natin ipakikita ang muling katapatan, kundi ang katotohanan tayo'y Kanyang mapapagkatiwalaan. Na bilang tanda ng pagmamahal ko sa Panginoon, kaya ko pong patawarin ng iba. Ako na po ang bahala sa kanila. Ako na Lord ang tutulong sa Kanya. Ako na Lord ang papasan ng lahat ng ito. Ito ang nais ng Panginoon, na nawa ang ating debosyon, panata at pagmamahal sa Kanya nagbubunga ng kabutihan at pagpapala din naman sa iba. Sa pagbabalik ng Diyos sa langit at sa pagsusugo niya ng Kanyang Espiritong Banal at ng Espiritu ng Ama sa sanlibutan na muli nating gugunitain sa linggo, Pentecostes, tanggapin po natin pagkakataon na nating bumawi na sa lahat ng ating atraso, kakulangan, pagtalikod sa Panginoon, sobrang pagmamahal ang ibinibigay niya sa atin.
na bumawi tayo, na tayo ang mapagkakatiwalaan niya upang asikasuhin, alagaan, at pangasiwaan ang iba. Muli ho nating balikan, iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Naway maging katulad tayo ni Pedro, na muli niyang mapapagkatiwalaan para sa iba. Happy Easter po sa ating lahat.